Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Unang araw ng buwan ng Disyembre at ilang linggo na lamang at magpapaalam na po ang taong 2024. At sa umaga pong ito ay bubuksan po natin ang salita ng ating Panginoon sa aklat ng Revelation chapter 2 verses 1 up to 7. Ganito po ang sinasabi sa New International Version. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong nabasa. Nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon. Remember your first love. Alalahanin mo ang iyong unang pag-ibig. Bago sana magtapos ang taong 2024, maalala natin yung ating unang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito na tinutukoy, wala pong iba kundi ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Napakasarap po na alalahanin, isipin kung gaano kabait, kung gaano kabuti, kadakila, katapat ang Panginoon sa ating buhay. Mula pa noong unang araw ng taong 2024 hanggang sa kasalukuyan, isipin po natin, alalahanin po natin kung gaano po kabait, kadakila ang ating pong Panginoon. At isipin din po natin kung gaano tayo ka-in love sa Diyos. Mula po noong una nating nakilala ang Panginoon, isipin po natin, alalahanin po natin yung ating unang pag-ibig sa Panginoon. Kung gaano ka kainit, kung gaano ka ka-excited, kung gaano ka kasabik sa pagpupuri, sa paglilingkod, pagpapagamit sa ating Panginoon. You can rate yourself. Ang tanong, have you lost your first love? Nawala ba natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon? O kung hindi man natin nawala, nanlamig ba tayo sa ating pagiging aktibo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Ito pong iglesia ng Efeso na isa sa mga 7 churches sa Asia na sinulatan po ng ating Panginoong Hesus. Bawat churches ay meron pong tinatawag na commendation ang ating Panginoon. Meron din pong sinabi ang Panginoon na mga negative na nararanasan o ginagawa ng mga 7 churches nito. At isa sa mga 7 churches nito ay ang Church of Ephesus. Ang sabi dito ng ating Panginoon, alam ko ang iyong pagpapagal. Nakita ko kung gaano ka sinubok. At sa kabila ng mga pagsubok, ikaw ay nanatiling
pagtapat. Alam ko yung hard work mo. Alam ko yung pagpupursige mo. Alam ko yung pagtitiis mo, yung pagtityaga mo. Alam ko na hindi mo tinutolerate ang masamang tao. At sinubok mo yung mga nagpapanggap, nagsasabing mga apostol, na kahit hindi naman pala. Sinubok mo yung mga iba't ibang nagsasabing mga pastors na hindi naman pala totoo. But, meron po siyang negative na sinabi sa Church of Ephesus. Sa kabila ng pagpupursige, sa kabila ng pagtityaga, sa kabila ng pagtitiis, sa kabila na hindi man napagod ang Church of Ephesus na ito, sa dami ng pagsubok, sa dami ng problema, sa dami ng kahirapan na kanilang naranasan, pero hindi sila napagod na sumamba at magpuri sa Panginoon. Pero meron pong nakita ang Panginoon na sinabi niya sa Church of Ephesus. Sa verse 4, ang sabi niya dito, "Yet I hold this against you." Meron lamang akong ikinagagalit sa iyo. Ano yung ikinagagalit ng Panginoon sa Church of Ephesus? Sabi niya, "You have forsaken the love you had at first." Hindi mo na ako mahal katulad nung dati. Consider how far you have fallen. Isipin mo kung gaano ka kalayo, kung kailan ka nahulog, sabi niya. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstands from its place. Magsisi ka, sabi ng Panginoon, at gawin mo yung mga bagay na dati mong ginagawa para sa akin. Kapag hindi ka magsisi, sabi ng Diyos, ako'y darating at tatanggalin ko ang iyong ilaw. Sabi niya, tatanggalin ko ang iyong ilaw sa kanyang kinalalagyan. Ibig sabihin, pag hindi nagsisi ang Church of Ephesus, sayang yung kanyang pagpapagal, sayang yung kanyang pagtityaga, sayang yung kanyang pagpupursige na maglingkod, magpuri sa Panginoon. Now, you can rate yourself. Have you lost your first love? Kumusta yung pagmamahal natin sa Panginoon katulad nung una hanggang sa ngayon? I cannot judge you. You cannot judge me. You know yourselves better than me. Mas kilala mo ang iyong sarili kaysa sa akin. Kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Alam ng Diyos ang pagpupursige mo. Alam ng Diyos yung pagtitiis mo, yung pagtityaga mo sa kabila ng mga iba't ibang pagsubok, sa kabila ng iba't ibang problema na pinagdadaanan mo at naranasan mo sa iyong buhay. Pero sana hindi makita sa atin ng Panginoon na nawala ang ating pagmamahal, ang ating first love sa Kanya. Mula sa talatang ito, there are 3 steps to rekindle our first love. 3 hakbang upang muling mag-alab yung ating pagmamahal, yung ating unang pagmamahal sa Panginoon. Number 1, sa verse 4a, ang sabi niya dito, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things." Sabi po dito, remember, kinakailangang alalahanin po natin. Yung salitang remember, ibig sabihin, be able to bring to one's mind an awareness of someone or something that once last seen or experienced in the past. Ito yung isang may kakayahan na dalhin ka sa nakaraan upang isipin mo yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo.
Mula nung una kang naglingkod sa Panginoon, do you remember better things? Mula nung unang araw ng taong 2024 hanggang ngayon, may mga magagandang bagay ba kayong naranasan mula sa Panginoon? Yun ang sinasabi ng ating Panginoon na kinakailangan isipin po natin, alalahanin po natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon. Alalahanin po natin kung gaano na po tayo kalayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. From the starting line to the finish line, mas malapit na po tayo sa finish line. Kaya isipin po natin yung layon na tinakbo na natin, isipin po natin yung pagtitiyaga, yung pagpupursigi ng ating buhay para mapaglingkuran, magyan ng papuri, pagpaparangal ang ating Panginoon. Kaya ang sinasabi dito ng ating is, remember those days. Alalahanin natin yung mga bagay, yung mga araw, na unang araw na nakilala natin ang Panginoon. Remember who Jesus is. Alalahanin po natin kung sino si Jesus. Tuwing December, marami pong nakakaalala kay Jesus. Nang alam ng mga tao, ipinanganak si Jesus tuwing December 25 kasi Pasko. Ang ipinagdiriwang natin ay ang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pero ang Biblia, very silent kung anong pitsa, anong araw, anong buwan ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi po ng Biblia, ito po ay panahon ng taglamig. Sa ating mundo, iba't iba po ang klima. Hindi po pare-parehas ang klima. Taglamig dito, sa ibang lugar, tag-init. Tag-init dito, sa ibang lugar, taglamig. At sa ibang lugar naman, sobra naman ang lamig sa kanila, nag-i-snow ang lamig sa kanila. So hindi po natin masasabi kung anong buwan at anong araw ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. But we must remember who Jesus is, kung sino si Jesus. He was the object of our love. Kailangan siya yung maging object, sentro ng ating pagmamahal. Hindi lamang tuwing December dapat natin alalahanin. Hindi lamang tuwing December na dapat isipin natin kung sino si Jesus. But araw-araw sa ating buhay, isipin po natin kung sino si Jesus sa ating mga buhay. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ang naghanda ng ating matitirhan. Si Jesus ang nagsabi na hindi niya tayo iiwan, na hindi niya tayo pababayaan. Si Jesus ang nagsabi na I will be with you. Si Jesus ang nagsabi na sasamahan niya tayo kahit saan man tayo magpunta. So itong mga bagay na ito na iisipin natin kung sino si Jesus, ito yung magdadala sa atin upang mas lalo pang manumbalik or aalab yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Remember who you are. Isipin po natin kung sino tayo. Alam mo ba kung sino ka sa harapan ng Panginoon? Isipin po natin yung ating kalagayan, yung ating sitwasyon sa harapan ng Panginoon. That we are a child of a king. Ikaw ay anak ng hari. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Ano pong sinasabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 12? Sa mga tumanggap sa Kanya ay binigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang sabi
ng salita ng ating Panginoon sa John chapter 1 verse 12, ikaw ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So yung ating kalagayan, yung ating sitwasyon sa harapan ng ating Panginoon, we are the child. Anak tayo ng hari, anak tayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng Romans, meron po tayong karapatang tawagin o tumawag sa Kanya ng Abba Father, or ibig sabihin, Ama ko. Meron tayong karapatang tawagin ng Diyos na Ama. Kasi itinuring niya tayong anak. Tinawag niya tayong anak. Kaya kung tinawag tayong anak at itinuring tayong anak ng Panginoon, according to Roma, meron tayong karapatang tawagin siya ng Ama. Ama ko. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya lagi mong tandaan, kapatid, na sa tuwing ikaw ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok, sa tuwing ikaw ay dumadaan sa iba't ibang problema ng iyong buhay, mabigat man o hindi, isipin mo na ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Panginoon, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Mga magulang po dito, meron po kayong mga anak. At kahit gaano pa kaswail, kahit gaano pa kapasaway ang inyong anak at anak niyo pa rin yan. Na kahit napakatigas ang ulo ng inyong mga anak, kapag nagkamali, nagagalit kayo. Pero tinatanggap at handa pa rin ninyong tanggapin kahit paulit-ulit ang ginagawa ng anak. Kasi anak ninyo siya. Walang magulang na kaya niyang itakwil ang kanyang anak. Pero ang anak, minsan, kaya niyang itakwil ang kanyang magulang. Bakit ko sinasabi ito? Kasi yung characteristics ng mga magulang, hindi niya kayang pabayaan ang kanyang anak. Na kahit galit na galit yung nanay, yung mga magulang, ang nasa isip nila, kumusta na kaya yung anak ko doon? Kumakain pa kaya? May allowance pa kaya? May pera pa kaya? Hindi rin natitiis ng magulang yan. Ganyan din po ang Panginoon as a child of God, na habang ikaw ay nagdaranas ng iba't ibang problema, habang ikaw ay dumaranas ng iba't ibang mabibigat na pagsubok sa iyong buhay, pakiramdam mo, kinalimutan ka ng Panginoon. Pero kapatid, kaibigan, ang sinasabi ng Biblia, He will never leave us. He will never forget us. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Ang magulang, kapag ang anak, bata pa, at tinuturuang maglakad, ang ginagawa ng magulang, patatayuin yung anak at tatawagin, halika anak, halika. Tatakbo yung anak. Kapag malapit na yung anak sa kanya, umaatras yung nanay. Halika anak. At kapag nadapa yung anak, sasabihin ng nanay, tayo ka anak, kaya mo yan, kaya mo yan. Parang ganun po yung ginagawa sa atin ng Panginoon, na habang tayo po ay naglilingkod, habang tayo po ay patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon, habang tayo po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon, at habang tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok sa ating mabuhay, sinasabi ng Panginoon, anak, halika, lumapit ka sa akin, kaya mo yan. Sa ating paglapit sa Panginoon, minsan may mga pumipigil, pero ang sinasabi ng Panginoon, halika anak, kaya mo yan, lumapit ka. At habang pinipilit po natin tumayo, pinipilit
pinipilit po nating lumapit sa Panginoon sa kabila ng mga nagpumipigil sa atin. Tuwang-tuwang Panginoon, sige anak, kaya mo yan, sige. At kapag nakalapit ka na, yayakapin ka ng Panginoon katulad nung ginagawa ng magulang na kapag napalapit na niya ang kanyang anak, tuwang-tuwa ang magulang. Ganon din po ang ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya lagi po nating tandaan kung sino ka sa harapan ng Panginoon. You are a child of God. Remember why we're on this battlefield. Alalahanin po natin kung bakit tayo nagdaranas ng iba't ibang pagsubok sa ating mabuhay. Alalahanin po natin kung bakit tayo pinaparaan ng Panginoon ng iba't ibang sitwasyon sa ating mga buhay. Kasi gustong patunayan ng Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya. Ang sabi doon sa aklat ng 1 Peter, ang ginto ay pinaparaan sa apoy. Bakit? Upang makita yung kanyang pagiging dalisay. Upang makita yung kanyang pagiging tunay na ginto. Kaya tayo po, habang tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa ating mabuhay, tinitingnan ng Panginoon yung genuine, yung tunay kadalisayan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kang magtatampo sa Panginoon, kapatid, sa tuwing ikaw ay pinararaan ng iba't ibang pagsubok sa iyong buhay. Tandaan at isipin mo lamang, bakit ka dumaraan? Kasi gusto ng Panginoon na makita ang kadalisayan ng iyong pananampalataya sa Kanya. At pagkatapos niyan, kapatid, merong naghihintay na mga makalangit na mga award mula sa ating Panginoong Diyos. Remember when you have fallen. Isipin po natin kung kailan po tayo nanlamig sa ating Panginoon. Isipin po natin kung kailan tayo lumayo sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, sa umagang ito, we must check our prayer life. Kumusta ang ating prayer life? Nakakapag-pray pa rin ba po tayo? Sa kabila ng pagiging busy natin sa mga trabaho, nagagawa pa ba nating makipag-usap sa Panginoon? We must check our obedience. Kumusta yung ating pagsunod sa Panginoon? Nagagawa po natin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Sumusunod ba tayo sa mga bagay na nais ipagawa sa atin ng Panginoon? O mas marami yung pagtatanong natin sa Panginoon, why me, why me, why me? Bakit laging ako, Panginoon? Kung mas marami tayong reklamo sa Diyos kaysa pagsunod sa Panginoon. Kapatid, kung mas marami kang reklamo sa Panginoon kaysa sa pagsunod mo sa Diyos, this time, i-check mo ang obedience mo sa Diyos. Pangatlo, we must check our worship. Kumusta ang pagsamba mo sa Diyos? Sumasamba ka lamang ba sa Panginoon sa tuwing nakakaranas ka ng pagpapala? Sumasamba ka lamang ba sa Panginoon kapag puro biyaya ang natatanggap?
At kapag may mga pagsubok ka ng nararanasan, kapag may mga problema ka ng pinagdadaanan sa buhay, nagagawa pa ba nating sumamba sa Panginoon? Meron tayong inaawit na isang worship na ang nais ko'y purihin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko'y ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Sana sa ating pagsamba sa ating Panginoon, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating pagpuri sa Panginoon, sa ating pagmamahal sa Panginoon, ay hindi dahil sa mga material na pagpapala, ay hindi dahil sa mga material na biyaya ng ating Panginoon, kundi sasambahin, iibigin, susunod tayo, mananalangin tayo sa Panginoon. Why? Because of who He is. Dahil kung sino ang Panginoon. Kapatid, kung sa tingin mo, ang prayer life mo, from 1 to 10, pinakamataas 10, kung sa tingin mo nasa 5 ka, yung obedience mo, kung sa tingin mo ay nasa 5 ka, kung sa tingin mo ang yung worship ay nasa 5, we must return to a place where we lost it. Bumalik tayo sa Panginoon at isipin natin yung mga bagay na katapatan, kadakilaan ng ating Panginoon. Tayo nga po lahat ay tumayo. Ang sulat na ito ng ating Panginoon sa Church of Ephesus ay hindi lamang para sa mga Ephesus, kundi para sa lahat ng mga mananampalataya. Tandaan po natin, alam ng Diyos ang mga paghihirap. Alam ng Diyos ang iyong mga sakripisyo. Alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Ang lahat ng pagtitiis mo sa paglilingkod mo sa Kanya. Alam ng Diyos na sa kabila ng mga problema, na sa kabila ng matitinding pagsubok sa iyong buhay, pinipilit mong maglingkod, pinipilit mong sumamba sa Panginoon. Kapatid, ang lahat ng iyong pagpapagal, alam na alam ng Panginoon. At isa lamang ang sinasabi sa atin ng Panginoon, isang bagay lamang ang ikinagagalit ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal katulad ng dati. At isipin po natin ang ating kalagayan sa oras na ito. Sabi ko nga, you can rate yourselves from 1 to 10. Pinakamataas ang 10. Kumusta po tayo sa harapan ng Panginoon? Kumusta po ang pagmamahal natin sa Panginoon? If you rate yourselves 5, gawin po natin 10. If you rate yourselves 7, gawin po natin 10. Doon tayo sa pinakamataas. Dahil yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Marahil sinasabi natin, mahirap, pastor, hindi ko kayang gawin. But, as long as na magpapasakop tayo sa Panginoon, tutulungan din tayo ng Espiritu ng Panginoon mula sa sandaling ito. Hallelujah. Sa iyong kinatatayuan, kapatid, kumusta ang iyong prayer life? Kumusta ang iyong obedience sa Panginoon? Kumusta ang iyong worship sa Panginoon? Tandaan po natin, we must remember yung katapatan ng Panginoon sa atin. We must remember yung kadakilaan ng Diyos sa atin. We must remember kung sino si Jesus sa buhay natin.
And we must remember that we are a child of the King. We are the child of God. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong masalita namin pong napakinggan. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na dakil at tapat. Gusto mo, Panginoon, ng bawat isa sa amin na bago man magtapos ang taong 2024, Panginoon, mas aalam ang aming pagmamahal sa iyo. Alam kong batid mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Batid mo ang sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. Batid mo ang kanilang pagtitiyaga, ang kanilang pagpupursige. But Lord, sa oras na ito, sana hindi mo makita sa amin, sa church na ito, yung sinabi mo sa Church of Ephesus, isang bagay lamang ang kinagagalit ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Panginoon, pagningasin mo, pag-alabin mo ang pagmamahal ng bawat isa, ang pagmamahal ng church na ito sa iyo, Panginoon. Patuloy mo itong pag-alabin. Banal na Espiritu, patuloy ka naming inanyayahan. Take control of our lives. Take control of this church. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po ng marami sa inyo po na pinagkakatiwalang lahat. Ito ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.